intervention. So, i-refer po siya doon sa kaukulang ahensya, like DOLE, or kung meron sa munisipyo, ganun po. So, yun yung yung gusto nating buuin ngayon, na talagang bawat barangay dito sa mga pilot areas natin ay maging aktibo yung kanilang BCPC. Dahil alam naman po namin bilang proyekto na pag kami natapos itong IPEC, ay marami pa rin mga child laborers na kailangan pa rin ng serbisyo. So yung BCPC po yung key talaga para makapag-access ng services. So itong, kung talagang mabigat itong, may mga kaparusahan naman, may mga parusa din na ginagawa ang mga batas dito kung halimbawa. Kasi isa sa mga makakapagpatigil ng mga magulang dito sa isa sa mga makapatigil sa mga magulang sa child labor ay yung kaparusahan ng batas. Baka makulong ka o ano ba? Mayroon bang mga... Meron po talaga. Kaya po yung binanggit kanina ni John na yung Republic Act 9231. So, nandun talaga, hindi na natin sasabihin yung kung kailan ang pagkakakulong. Pero definitely, kung sino yung nagkasala, pwedeng madakip at makulong. Pero sa konteksto nga po natin, hanggat maaari yung prevention at yung transforming yung psyche ng parents. Maganda sana yon. Or, kung sabi nga natin, kung hindi naman ganun kagrabe like sa Masbate na hindi pa ito syndicated, no? Mas maganda sana yung prevention. Pero kung sino talaga yung nagkasala ayon sa batas, meron po talagang akmang kaparusahan. Maaring pagkakakulong yan, talaga pong papatawan siya ng parusa. Alam mo dito sa simbahan, mayroong nagpapalimos, mga bata. No? Pero madiscover namin na talaga sila inuutusan ng mga magulang. Ano ba yun? Child labor ba yun? Papalimos? Street children. Ay, sa street children yan? Opo, hindi po siya classified as child labor. Kasi pag child labor, merong kaukulang serbisyo or di kaya merong produkto na binibenta yung bata para bayaran siya ng pera. Ito kasi ay talaga parang voluntary or bibigay ka dun sa bata. So nagko-qualify yan sa social issues po na hawak pa rin ng ng DSWD. Pero hindi siya child labor po. Hindi mag-qualify ng child labor. Okay, bago tayo magtapos, may mga gusto ba kayo mga message para sa unang-una sa mga government officials, may also pangalawa sa mga parents, mga magulang, o sa mga nanonood sa atin ngayon, kung ano ang magagawa, makakatulong ba sila sa sana masugpo itong child labor? Eradication, hindi lang talaga eradication of child labor ang target natin. So ano bang mga message mo para sa mga sa mga government officials, no? Na gumawa na siguro ng mga ordinansa. Siguro po for the government official, lalo po sa ating mga lokal na pamahalaan, nais po naming hikayatin kayo na dito po sa Masbate ay lumikha ng mga batas na makakatulong sana upang masugpo itong usapin ng child labor. Maaring humingi kami ng tulong sa inyo upang mas palakasin yung mga ordinansang ito, mga batas na ito, para po sa implementasyon nung mga serbisyo sana para sa mga bata na na-engage dun sa child labor. And then for the parents, hinihiling po namin yung pagkilala sa karapatan ng mga bata, lalo doon sa yung basic rights na tinatawag natin. Kilalanin natin yung kanilang pag-develop, no? Yung development rights ng bata, mahalaga po iyon para makilala natin talaga na itong bata ay lalaki pa na may future. Na kung tayo ang kaisipan natin bilang magulang ay eto na yung mahirap na kami dahil sa kahirapan mas humihirap pa kami, bigyan po natin ng pagkakataon yung ating mga anak na mas lumaki at magkaroon pa ng kinabukasan. Para po sa ating komunidad, hinihiling po sana natin na pwede ba na pagtulong-tulungan po natin ito, yung usapin ng child labor, na maging mapagmatsyag at mapagbantay. Maaring kayo po bilang miyembro ng lipunan, ng komunidad, ay makatutulong
upang iparating yung kahalagahan ng karapatan ng isang bata, or even pagbabantay sana na hindi maaabuso yung mga bata. Dahil alam po natin bilang adult, lahat po tayo ay may mga anak din, no? Na maaaring sa atin kinikilala natin yung kanilang mga karapatan, ngunit sa iba ay hindi alam kung ano ba talaga yung karapatan ng isang bata at responsibilidad bilang adult. Kaya po sa lahat, hinihiling po namin bigyan pansin yung usapin ng batang manggagawa, yung child labor issue, particular po dito sa probinsya ng Masbate. Judy, anong last word mo? Sa mga government officials po, itong child labor, ang elimination po ng child labor bilang problema sa ating sosyedad ay mandato po ng gobyerno, hindi lang po ng ILO. Kami po tumutulong lamang para ma-implement ito successfully. So, ang amin po sanang panawagan ay talagang maging proactive tayo sa pag aside dun sa mga polisiya na pwede nating isulong, yun din pong pag-integrate ng child labor issue dun sa ating mga local development plans. Kung pwedeng mapunduhan yung mga proyekto na talagang itatarget natin yung mga child labor families, na ang objective ay at the end of that particular project, mawala yung child labor na problem doon sa pamilyang iyon. Sa mga naman po, sa mga pamilya ng mga child laborers, maganda pong balikan natin yung basic lang na na yun yung sa Biblia nakalagay naman na ang bata ay isang regalo po mula sa Panginoon. Tsaka bilang mga magulang, meron tayong responsibilidad na sila'y pangalagaan, sila'y bigyan ng mga kaukulang pagproteksyon at yung mga kanilang pangailangan na pag-aaral, sa kanilang kalusugan, pagkain, mga basic needs po. Sa komunidad, makialam po tayo dahil itong issue na to ay hindi lamang po nag-concern dun sa mga kung kaninong merong child labor sa pamilya nila, kundi ang apektado po kasi ng child labor ay ang buong society. Nakikita naman po natin na sa mga areas na maraming child labor, mas mahirap po ang ekonomiya. So, eventually, yung makikinabang din naman po kapag na-eliminate ang problemang ito ay ang buong sambayanan. Meron po tayong mga oportunidad na halimbawa maging volunteers para doon sa BCPC, for example, para doon sa mga child labor na projects natin. Baka pwede po nilang gawin yan. Okay. Salamat sa iyo, Willie, kay Judy. Sino na pagdara niyo din sa amon, sinina kamangnuhan, sinina problema na pwede siya dili masyadong ginamangno sa aton mga opisyalis o sa aton mga ginikanan. Pero nagauswag ini na aton kamangnuhan kag ini para sa kaayuhan, hinay-hinay na pagtindusan naton mas maayo na masarig na futuro, kaya naton gina-target dili, ginapunteriya naton amon aton mga kabataan. Mapukaw lugod ini na aton pagkaluoy sa kabataan, kag man sa aton mga ginikanan na naduduso sa kapubrehan na wala sa balaganan, kag dili sigurado gayon na pwede naton sinda na darahon sa aton dili na kamangnuhan, kag kung makahimo kita sin ano pa man na mga initiative na para ini mahali sa aton sa tunga naton, kay dako gayon ini na progreso, sinyal o tanda sa progreso sa usab na probinsya kung ang ginaatan ng among kabataan. Salamat sa iyo kay Mate. Through Christ on earth, although all are called to be saints, but in this special way the laity are called to be saints, the same degree of perfection, but the priest also is in a very special way called to be another Christ. So don't be thinking of the obstacles, and don't be
ungenerous with our Lord. For information on the priesthood or religious life, log on to www.ewtn.com/religiouslife. The sign of the cross, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, is a powerful source of grace, but it's not the same as a sacrament. A sacrament is a sign that God has created that says something to our body that's transmitted to our soul, so that a sacrament actually causes in our spirit what it indicates to our senses. For example, bread and wine become the actual body and blood of Jesus, and when we consume the sacred host, it nourishes our spirit. And water is a sign of baptism, and water is poured over us at baptism where we're immersed. The water cleanses us and gives us new life. The bread and wine becomes the body and blood of Christ, the water and baptism. Those visible signs actually cause something to happen in our spirits. But the sign of the cross doesn't do that. The sign of the cross is like a sacrament, so we call it a sacramental. The Church says it's the chief of the sacramentals. And what it does is it disposes us to receive the grace that Christ won for us on the cross, but it does not cause anything to happen directly. Here's what it says in the Catechism of the Catholic Church. For well-disposed members of the faithful, the liturgy of the sacraments and sacramentals sanctifies almost every event of their lives with the divine grace which flows from the paschal mystery of the passion, death, and resurrection of Christ. From this source, all sacraments and sacramentals draw their power. There is scarcely any proper use of material things which cannot thus be directed toward the sanctification of men and the praise of God. A sacramental gets its power, the Catechism says, from the prayer of the Church, from all the prayers that we on earth and the communion of saints in heaven offers up. That's what gives the sacramentals their source of strength and grace. And that's why when we make the sign of the cross, we're opening ourselves to a powerful transfusion of grace from God.